when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like... Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral, na lagi nagsasabing nagtuturo at nagtutuwid ng kamalian at nagtuturo ng katotohanan, gayon din naman nagtatanggol ng katotohanan. Ngayong gabi, napakahalaga po ng ating topic or tema na masasabi nating mahalaga sapagkat dito lubusan nating makikilala ang Diyos na ating sinasamba. Ang atin pong pamagat ay Adam, a reflection of Trinity. Sa Tagalog, si Adan, ang kapahayagan ng Trinidad. Itong kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan, Genesis 5:1, nang likain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Mga kapatid, malinaw, si Adan ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Walang pinakamalapit na analogy na isang guro na Kristiyano ay magagamit para ipakita yung aral tungkol sa Trinidad liban sa pagkakalikha ng Diyos kay Adan. Nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Maliwanag sapagkat sabi ng Genesis 1:26 and 27, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Take note mga kapatid, yung word na lalangin natin ayon sa atin at magkaroon sila ng pamamahala. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Makikita po natin, sabi ko nga kanina, take note of the word, let us make man in our image, in our likeness, sapagkat ito ang pagkabanggit po ng Panginoon nang lalangin niya si Adan o ang tao. Image and likeness means character and the ability to rule and to reign. Sapagkat ang tao po ay ginawa ng Diyos sa layunin para sa rulership. So what is the purpose? Why did God create man? Is for the purpose of rulership. Genesis 1:28, ito pong ating mababasa. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, God created man for the purpose of ruling His creation. At ang kuman ng Panginoon, magpakarami kayo. Because we can only have dominion if we multiply. Kasi hindi ka naman pwedeng magkaroon ng tinatawag na dominion kung iisa o dadalawa ka lang. Kaya ang kuman ni Lord, kay Adan at kay Eva, multiply and be fruitful. Parang naalala ko, sabi ng pulis, pagka sila po ay dadakip sa mga
masasamang loob, sinasabi nila, napapaligiran namin kayo. Ibig sabihin kasi, marami sila. Mahirap naman yung napapaligiran ko kayo. Nag-iisa ka tapos napapaligiran ko kayo. As mas lalong nakakatuwa, yung napapaligiran namin kayo, pero nag-iisa ka lang. Kaya dito makita natin yung plurality na tinatawag natin ng persons. And by the way, gusto ko nga po pala ipaalala, we believe in one God in three distinct person. Isa lang ang Diyos, pero tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ginamit ng Diyos ang salitang natin, atin, na plural in form. Yung as, personal pronoun, object pronoun, at yung as, possessive noun. Kaya maliwanag, doon pa lang sa Genesis 1:1, Elohim, na plural in form, single in meaning, because we believe in one God, in three distinct person, doon pa lang po maliwanag na ang Diyos na sinasamba natin at ang Diyos na tunay na nagpapakilala ay plural in form, meaning three persons, single in word or meaning kasi iisa lang naman po talaga ang Diyos, wala nang iba pa. So let us means the Father, the first person, is talking to the other persons. Sino yung person doon? Ang Anak at ang Holy Spirit. Kaya pag tinignan natin, yung Ama nakipag-usap sa dalawang persona, at pag tinignan natin, tatlong persona po ito, Father, Son, and Holy Spirit, kaya ginamit yung salitang as, kasi manifestation ito ng plurality. Hindi naman makikipag-usap ang Diyos ng as nang nag-iisa siya. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, pag yung isang tao nakikipag-usap sa sarili niya, malaking problema ng taong yun. Kailangan niya ng mental assistance or mental medication. So, ang creation ng man was accomplished not only by one person, but by three person. Ulitin ko po, ang pagkakalika ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng tatlong persona. Na gaya ng sinabi natin kanina, sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan at wangis. 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, nilalang sila. Chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Mga kapatid, the three persons ay involved in creation of man. Hindi pwede natin and God form and then the Holy Spirit breath. No, ang three persons kasama po na lumika sa pagkakalika sa tao. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Elohim is singular and plural creator. Ulitin ko po, Elohim is singular kasi one God. Plural kasi three person. Elohim is one God with three distinct persons and present on the day of creation. The Father spoke the word. He is the source. Sa pong source ng creation. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Referring to the Father. Ang anak naman, ang salita na kung saan ang Ama ay nagsalita sa pamamagitan niya. So, the agent through whom the word spoken by the Father becomes real because of the Son. John 1:3. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. The Father spoke the word is spoken through the Son. So hindi nagsalita ang Ama tapos nagsalita rin ang anak. No. The word was spoken through the Son because through the word, the Son, ay nahayag ang sinabi ng Ama yung kanyang utterance. Sabi rito sa Colossians 1:15-16, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. That's referring to the Son. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita.
maging trono o pagkapanginoon. Pinuno, kapangyarihan, lahat ng bagay, all things were created through Him and by Him and for Him. Kaya po yung anak ko, creator ng Father on the day of creation. Ang Holy Spirit naman, ang presence of God and the life sustainer. Genesis 1:2, Psalms 104 verse 30. Walang anyo ang lupa at walang laman, binabalot ng kadiliman, ang kalaliman, samantalang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Ang Holy Spirit, ang presence ng God on the day of creation. Iyong sinusugo ang Espiritu, sila'y nalilika at iyong binabago ang balat ng lupa. Mga kapatid, ulitin ko po, the Father is the source of creation. Creation accomplished through the Son by the power of the Holy Spirit. Wala po yung word na as, the divine council or plurality of majesty or royal as, but plurality of persons, Father, Son, and Holy Spirit. So, wag ho tayong malito. Only one God with three distinct persons. Wala pong royal as or divine council. Ang kausap po doon ng Diyos, yung other two persons, yung Father, kausap yung Son, kausap yung Holy Spirit on the day of creation. Wala po itong divine council or royal as. Wala po. Yung royal as na yon o divine council ay invento lamang ng mga tinatawag nating scholar, quote and quote, Christian scholar, para iligaw ang maraming mga tao. Mga kapatid, ulitin ko po, ang kausap ng Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. So, yung plurality of majesty, na-invento lamang po ito sa Europe noong medieval time, 1200s. And no record of royal as nor divine council in ancient Hebrew. Wala po tayong makikita Old Testament and during the time of creation. Wala. Ulitin ko po, wala. Kasi nga ay wala. Walang record. Walang biblical reference. Kaya ito po ay invento lang. So God created one Adam. Ilang Adam po ginawa ng Diyos? Isa lang. Genesis 5:1 and 2. Ito ang aklat ng mga sanlinlali ni Adan. Nang nalangin ng Diyos ang tao, siya'y nilalang sa wangis ng Diyos. Lalaki at babae silang nilalang. At sila'y binasbasan at tinawag na Adan ang kanyang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Mga kapatid, ang nilikha ng Diyos iisang Adan lang. Pero sa iisang Adan ay merong dalawang person, merong dalawang kasarian, lalaki at babae. So, bago ang pangalang Adan, naging personal name, yung Adam po doon ay kagaya ng Hebrew word na Adama, meaning mankind, or yung tinatawag natin yung pinagmulan ng saling lahi. So yung Adan po doon, ang pangalan Adan ay lalaki at babae. Adam is about mankind first before it became a noun or proper noun. God created Adam, male and female. So ito po, verse 27, maliwanag, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang pangalan nito, Adam. Si Adam, dalawang person, dalawang gender, si Eva at si Adan, at sila'y binasbasan. Take note of the word sila. Okay, plural po kasi yung sila. Binasbasan ng Diyos at sa kanila'y, another plural form. Magkaroon kayo ng mga anak. Kayo, plural po yun. Punuin ninyo, another plural na naman po yun. At sabi nito, punuin ninyong lupa at inyong pamahalaan. Ang word na one sa Genesis 2:24 ay pagkabanggit dito, Adam and Eve became one flesh. So the Hebrew word na ginamit ay ekad, na merong dalawang meaning or application. Numeral 1 and unified 1. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman.
Si Adan at si Eva ay dalawang person, pero isang Adan lang. Therefore, it is right to use the word ekad o one because may dalawang meaning ang ekad na numeral one and united one. One plus. Totoo naman po, si Eva ay galing kay Adan. At si Adan, si Eva, yung kanyang flesh, galing kay Adan. So indeed, Adam and Eve are one flesh, for Eve came from Adam. Gaya ng nabanggit po natin, Genesis 2:18, 21 and 22. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi na mabuti na ang lalaki ay nag-isa. Sa igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Pinatulog niya naman yung bihing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya natutulog, kinuha niya isa sa kanyang mga tadyag at pinaghilom ang laman sa lugar niyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki, ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Saan galing si Eva? Ito galing po sa kay Adan sa lalaki. At tapos ibinigay sa lalaki. Kaya sabi doon, they will become one flesh. Kasi si Eva galing kay Adan. And indeed, they are indeed one flesh. Why? Pero isang Adan lang po yun. Though Adam and Eve are one flesh, they are two different persons. Magkaiba po sila. Sa Shema Israel naman ay ginamit yung Hear, O Israel, the Lord is one. Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Ekad. Na ang ginamit po doon na one ay Ekad, na may meaning na numeral one at united one, na parehong tanggap sa Christian theology. Bakit? One God, numeral one, and Ekad, united one, kasi nga three person, united three persons. Kaya tama lang nang gamitin po ay Ekad. Kasi kung yun ay one person lang, dapat ang ginamit ay Yakid. Kasi ang Yakid is solid one, solitary one. Pero ang ginamit po doon ay Ekad, kasi yun ay numeral one bilang isa and united one, referring to the three persons. Kaya kung may mga ngaral pa na may iba pang Diyos, tama naman, iisa lang po ang Diyos eh. Lahat ng reliyon, sinasabi nila, iisa lang ang Diyos. Dito na po nagkakatalo-talo sa three persons. Kaya pag yung three persons, hindi mo sinama sa iisang Diyos, sa kay Elohim, ma-out of balance and hindi na po proportionate ang banal na kasulatan. Sapagkat sabi ng Word of God, God spoke the Word. And the Word was spoken through the Son. And the Word is spoken by the Father through the Son was accomplished or happened by the power of the Holy Spirit. So ang creation ay Trinity. From the Father, through the Son, by the Holy Spirit. Kaya pag inalis mo isa sa persona sa kanila, wala na po, distorted na ang Bible. Mawawala talaga yung sense nung creation at lahat ng bagay kasi maging sa salvation, Trinity rin. The Father planned the salvation. The Son executed the salvation. And the Holy Spirit brought us the salvation and sealed us into salvation. Kaya yung Shema Israel o Ekad, both numeral one and united one ay tanggap po ng Christianity. So ulitin ko po, Christianity ha, pag hindi mo tanggap ay hindi ka Christianity. You do not belong to the Christian community. Either you are a cult or you are teaching a different gospel. So Shema Israel never used the word Yakid na dapat singular one. Plural one ang gamit, kaya Ekad. Kasi ang Hebrew word doon na ginamit, one God na three persons. Tingnan natin ngayon yung parallelism. Si Elohim ay 3 in 1, okay? Na singular ang meaning, one God. But plural in forms, three persons. Meaning one God, three persons. Si Adam ay singular but plural in person. Adam is male and female. Genesis 5:1 and 2, para lalo pong maging malinaw. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, siya nilalang sa wangis ng Diyos. Lalaki at babae silang nilalang at sila'y binasbasan ng Diyos
at tinawag na Adan. Grabe, lalaki at babae, ang pangalan ay Adan. Nang sila'y lalaraw, nalalangin ng Panginoon, ang pangalan ng lalaki at babae, Adan. So si Adan, two person, pero mga kapatid, iisa lang po yung ginawa ng Diyos. Kaya siya ay singular and plural. Ang Diyos po natin, singular, at ang person ay plural. Paano nangyari ito? Nilikha ng Diyos si Adan sa kanyang wangis. Kasi nga, ang Diyos ay one God, three persons. Kaya si Adam, one man, pero three ay two persons, or makita natin na ang ginamit din ay ekad. Kasi nga, isa lang na pinagmulan, mankind, Adam, tapos later, yung pangalang Adam, naging pangalan na ng lalaki, at ang babae, naging pangalang Eva. Okay? So, ang word ikab was used for the oneness of God and oneness of Adam. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ulitin ko po yung word na one doon, ekad. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong Diyos natin, sa Tagalog ay iisang Panginoon. Kaya iiwan ng lalaki at babae o ang kanilang mga magulang at sasama ang lalaki sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Isa po ito sa hiwaga ng pag-aasawa. They are two flesh, pero sabi ng Word of God, one flesh. Ang God, three persons, pero one God, kahit three persons. Ulitin ko po, magkaiba pong persons, magkaiba po ang being. Ang being is dealing on the what? Persons deals on the who. One may be a being but doesn't mean a person. Halimbawa, yung mga puno, halaman, mga bato, ang tawag po dyan ay mga beings, pero hindi po siya person. Kasi ang person may personality, may isip, may damdamin, may pagpapasya, pwedeng makipag-ugnay. Ang tao at ang Diyos ay meron pong ganoong quality or kakayanan. Kaya yung three person, Father, Son, and Holy Spirit, ay person kasi meron silang mind, will, and emotion. So being and person are not the same. So sino man nagtuturo na ang being at ang person ay pareho, ay babagsak po sa maling Kristyanismo at maling tagapangaral. Ulitin ko po pag may nakarinig kayo na nagsasabi na ang being at ang person ay pareho, ay babagsak po sila sa maling Kristyanismo at maling tagapangaral. Actually, hindi nga po sila Christians Dahil ang kinikilalang Christians ay yung nagtuturo at naniniwala, iisa ang Diyos, tatlo ang persona. At doon din naman sa mga nagtuturo na ang anak at ang Holy Spirit, okay, ay persona, pero hindi kasama doon sa Godhead, false teachers din po. Because God is one, ulitin ko po, binibigyan natin ng diin, and three in person. So yung nagsasabing being at person ay pareho, mali. Siya naman nagsasabing ang Father lang ang God, ang Son at ang Holy Spirit ay person, hindi God, mali din po. Because ang tinuturo ng Bible, Old at New Testament, to make balance, is one God in three distinct persons. So si Adam at si Eve ay pantay, equal. Equal ang kanilang kalikasan. They are both human. Equal in purpose. Sa kanilang dominion, sa creation, to dominate creation, they are equal. But when it comes sa leadership sa family, okay, natural mas mataas ang lalaki. Sapagkat ang babae ginawa para suportahan at tulungan ang lalaki sa kanyang vision. Okay? But they are the same in purpose, to rule. Hindi po hihigit si Adan. Pagdating naman, doon sa kanilang role sa family, natural, mas mataas po yung lalaki kasi siya ang husband. So gusto naman nating makita ngayon, sa persona ng Trinidad, ang bawat person ay equal in substance, essence, and nature. Pantay-pantay po sila, yung tatlong persona. Hindi tatlong gada, kasi marami nagkakamali sa atin pag sinabi nating three persons, ang nasa mind nila three gods.
Kaya kagaya na nakalipas ko pong debate noong nakaraang linggo, ang nasa isipan ng ating kaibigan, three gods, hindi po three persons. Iba pong persons, iba po ang God. At bawat person ay God. And the bishop, three gods yan. Hindi po. Three persons, one God. Parang ako po, nakikita ninyo, one person ako, one being ako, pero three ang components ko. I am spirit, I am soul, and I am body. Okay? Ngayon, pa natin. Si Adan at si Eva ay equally human. And each person in the Trinity are equally in nature. God, deity, but only one God. Each person is God, but there is only one God. Na hindi naman po mahirap unawain kung ibubukas lang natin ang ating isipan at ang ating puso. Sabi ko nga, sa word na one, ekad, na numeral 1 at saka united one or unified one, maiintindihan naman natin. Basta ibukas lang po natin ang ating isipan at puso. Dahil kung ang God ay talagang solid one, dapat hindi po ekad, dapat yakit ang dapat pong ginamit. Ang tanong, Bishop, Isaiah 44:8 nagsinasabi, meron bang Diyos liban sa akin o sa tabi ko? Totoo po na walang ibang Diyos sa tabi ng Diyos. Paano yan kung yung anak at ang Holy Spirit ay Diyos? Hindi pa may kasama siya at may katabi siyang another God. So parang lalabas ay ganon. Hindi po. Now take note of the word besides. Ang three persons of God ay hindi po besides. Hindi rin po outside, but inside Elohim. Elohim, who is one God, is three distinct person. Okay, hindi sinabi doon na there is no other persons beside me. Hindi po, there is no other God. Kaya ang pinatutuhanan lamang po doon, iisa lang ang Diyos. Hindi po sinabing iisa ang persona. Ulitin ko po, yung word na person, hindi po siya nasa labas. Nasa loob po siya ng iisang Diyos. Paano yan, Bishop? Sabi ng John 10:30, sabi ng Panginoong Hesus, I and the Father are one. Kung hindi tayo magiging maingat, babagsak tayo sa oneness belief. Yan, maliwanag ang ama ang anak. Di ang anak ay ang ama. Hindi po. In-explain ito na mabuti ng Panginoong Hesus sa John 10:38. Sabi niya, the Father is in me and I am in the Father. There is indeed no other God besides Him. Kasi sabi ng Panginoon, ang Ama nasa akin at ako nasa Ama. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na ako ay ang Ama at ang Ama ay ako. Kung gano'n ang sinabi ng Panginoon, di mag-oneness tayo. Oneness nga talaga ang Diyos. Hindi po oneness ang God. Three persons po siya, Trinity siya. Kasi sabi ng Panginoon, ang Ama nasa akin. Distinct po yun. Iba yung Ama, iba yung me. At iba yung I am, at iba yung Father. Maliwanag, two persons po ito. Pero makita natin, hindi kumokontra at hindi sinabing there is no other persons beside me. Kundi ang sabi ng Panginoon, there is no other God besides me. Kasi talaga, wala naman po talagang ibang Diyos, iisa lang ang tunay. At isa pa po, ang context ng Isaiah 44:8 is to compare Him to idols, not to the other persons of the Trinity. Pagka sinabing 44:8, no other God besides me, so kumpara mo na agad, may katabi na isang ibang Diyos, yung member ng Trinity. Hindi po. Three persons po, hindi po, ulitin ko, hindi other God, kundi three persons at hindi po binamit doon yung salitang there is no other persons beside me. Kundi there is no other God besides me. Isaiah 44 verse 9 to 11, kasi 44:8, walang ibang Diyos liban sa akin. Tingnan natin ang context. Lahat ng gumagawa, verse 9, ng mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan.
at ang mga bagay na kanilang kinalulugdan ay hindi mapapakinabangan at ang kanilang mga saksi ay hindi nakakakita ni nakakaalam upang sila'y mapahiya. Sino ang nag-anyo sa isang Diyos o naghulman ng larawang inanyuan na pa di pakikinabangan sa anuman? Narito lahat ng kanyang kasama ay mapapahiya. Ang mga manggagawa ay mga tao lamang. Hayaang magtipon silang lahat, hayaang sila magsitayo, sila'y matatakot, sila'y sama-samang mapapahiya. Nang sinabi ng Diyos, ang Isaiah 44:8, walang ibang Diyos liban sa akin o sa tabi ko. Mga kapatid, ang tinutukoy dito ng Diyos ay yung mga Diyos-Diyos ang gawa sa bansang Israel na sinasamba ng ibang mga tao. Sabi ng Diyos, hindi ako pwedeng ikumpara sa kanila kasi walang kagaya ko. Dahil ang Diyos po natin, tawag natin dito, hindi larawan, hindi gawa ng kamay ng tao. Kaya yung binabanggit yun, no other God besides me, is about idols. Hindi po persons of God. Naku mga kapatid, unawain nating mabuti sa syntax pa lang, hindi po persons. Kundi other gods ang binabanggit po doon. Kaya maliwanag, wala nga talagang ibang Diyos. At hindi sinabing walang ibang persona sa akin, kundi walang ibang Diyos. Kasi nga po, naniniwala tayo, iisa lang ang Diyos. Monotheistic po tayo, but do not forget, our God is in three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Bilang pagwawakas, nilikha ng Diyos si Adan ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Refleksyon ng Trinity. Kaya para maintindihan natin, gumawa ang Diyos ng kanyang obra maestra ang tao, si Adan. Nag-iisang Adan, dalawang kasarian, dalawang persona. Genesis 1:26, 1:27 to 1:28, babasahin ko po uli. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Siya'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Mga kapatid, singular pronoun ang ginamit dito. Siya, he, God created him. Pero look at that him, male and female. After no male and female, God created them. So, maliwanag pa po sa sikat ng araw na ating sinasabi, ang Diyos, one God in three person. Sila'y, eto plural na, binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, multiply, have dominion, punuin ninyo ang lupa at supili ninyo. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kaya mga kapatid, ang Diyos po natin ay one God, three distinct persons. Ulitin ko po, Trinity. Maliwanag pa sa sikat ng araw, pinakita ng Diyos kung sino at ano siya sa pamamagitan ng nilikha niyang si Adan, na lalaki at babae. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. God bless you po. Okay, so shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At shoutout dyan kay, syempre, Emmy Alfonso. Laging nanonood yan sa aking live. Kay Julieta Cabrera mga kapatid. Pastor Brian Badao mga kapatid. At shoutout din kay Tumali Pilay. At dito din kay Villanueva. At kay Alice Parsha.
from KSA, ayan, at doon sa mga ano no, nasa mga OFW natin, shoutout sa inyo. Mga kapatid, meron akong konting problem dun sa comment kasi hindi ko nababasa yung nasa taas. Dun sa mga nagtatanong, please pakiulit na lang yung question nyo mga kapatid, para mabasa ko, dahil meron talagang problem si um, Facebook, no? At talagang hindi ko nababasa yung mga comment nyo mga kapatid kung meron man. So yung nababasa ko lang ay mga early 2020, I think 30 comments. So mga kapatid, shout out again kay Jane Cochon, ayan, kay Mariam Dayao, shout out din kay Alice Parisha, kay Amelia Miguel, at kay Lilian Garon. Shout out din dito kay Analiza. Ayan, habang wala pa akong question na nababasa, gusto ko lang itanong Bishop Iramis, timing kasi ito sa last podcast natin nagpahayag din ng oneness patungkol doon sa sinabi ng Biblia na si Jesus ay galing sa Diyos in logically daw, sabi ni brother na nagpahayag na hindi siya Diyos kasi galing nga daw siya sa Diyos. So ano yung ano mo dito, comment? Mas maliwanag ni sa Diyos kasi galing nga siya sa Diyos eh. Kaya nga pagka-explain, John 3:16, begotten. Pagkatapos sa Nicene Council, begotten, hindi created, hindi manufactured, kundi kasama siyang co-creator kasi sabi ko nga, madidistort ang Bible pagka one-sided lang na ama lang. Kasi sa Micah 5:2, ang kanyang pinagmulan, everlasting. At ang pagkabangi sa John 1:3, ay everything was created through Him and without Him, nothing was created. So malaking problema yon. Kaya nga pag sinabing, galing talaga siya sa Ama kasi siya yung Word na naging human, pero yung Word na yon kasama ng Ama, existing na siya bago yung creation. So kaya yung mag-create ang God, kasama siyang creator. Kaya ang tawag natin doon, co-creator. Kaya kung sasabihin natin, hindi galing siya, kaya hindi siya tao, tao siya kasi galing sa Ama, mas lalo nating paniwalaan. Kaya sabi ni Jesus, actually si Jesus ay naparusahan dahil sabi niya ay siya ay anak ng Diyos. And when you say you're a son of God, you equate yourself as God. Kaya nga dumadampot yung mga tao ng bato. Kasi sabi ni Christ, ba't niyo ako babatuin? Anong ginawa kong mali? Hindi dahil sa may ginawa kang mali. Kaya lang tao ka lang, ba't ka nagpapanggap na Diyos? Kasi sabi niya, Son of God. And when you say you're Son of God, you equate yourself as God. So yun ang ating kapaliwanagan, bro Rasha. Kaya mali yung aral na si Jesus ay hindi second person o hindi God. Okay, dito kay Joseph Militar, ano po ang sinasabi sa Awit 8 verse 5? Si Adan po ba ang tinutukoy dito? Pwede bang mabasa natin ang Awit verse 5, 8:5? Teka bro Rasha, gagamit tayo ng Word of God ng Bible. Hindi ginamit ng ating tawag dito, ng ating kung anong saglit ha. Awit 8:5. Psalms 8:5. Okay. Sabi rito, yet you have made him little lower than the heavenly beings and crown him with glory and honor. Pwede bang maulit yung tanong? Ano tanong ulit? Ang question dito, si Adan ba daw yung tinutukoy dito? Actually, dalawa ang application yan. Kasi ginamit din yan para kay Jesus Christ. Na ginawa kang mababa. But actually, pag tinignan natin dyan, sa pagkaunawa at pagkaintindi ko sa original, ito yung nung nilikha ng Diyos ang tao bago mag-fall into sin. Ginawa mo siyang mababa kaysa kay Elohim. Kasi yung word na Elohim, hindi yung malaking letter na Elohim, that's referring only to God. Yung word na Elohim, it may refer to angels, spirit beings, ruler or leader, or judges.
Now remember, ang tao ginawa ng God para maging ruler on the planet Earth. Kaya unang application dyan, yan ay para kay Adan na ginawa para mag-rule. At ginawa siyang little lower than Elohim sapagkat ang pamumuno pagdating sa paghatol sa mga angel, ibinigay ito sa tao. Mababasa natin yan in the New Testament. So yung nire-refer dyan una, yung ginawa ng Diyos kay Adam. Pagkatapos, sa Book of Hebrews, ginawa na mababa, kinote din yan para kay Jesus Christ. So, dalawa yung application yan. Si Adan, at pagkatapos, paano naman si Jesus naging mababa? Kasi he took the form of man, and then, yung form of man na nag-fell into sin, kaya ang tao nawala ng glory, nawala ng honor. Kasi nga, nung dumating dito ang Panginoong Hesus, sa kanyang kalagayang tao, bagamat siya'y Diyos, yung kanyang glory bilang God, wala at hindi niya ito taglay. Ang ginamit niya kapangyarihan ng siya'y gumawa ng mga himala at kababalagan, Acts 10:38, is by the power of the Holy Spirit. So, yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Another question dito. Kung ang Adam na nilalang ay lalaki at babae, lalabas na ang Adam ay hermaphrodite. Tama po ba ito? Hindi. Kasi yung word na Adam, Adama, galing sa lupa. Radi, galing sa lupa. Yun ang application ng word na Adam. Walang kinalaman yan sa sex na babae-lalaki. Hindi. Isa lang ang create ng God, pero doon sa isa na yon, meron dong dalawang person. Yun nga, si Adan at saka si Eva. So bago yung name na Adan, naging Adan na particular noun, proper noun, Adam, Adama, meaning mankind. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi Hermaphrodite ang ibig sabihin ng Adam. So yun ang kasagutan natin, Bro Rasha. Okay. Question ni Ate She, sa Genesis 1:27, sabi dito, so God created mankind in His own image, in the image of God He created them, male and female He created them. Yung them dito ay wala pa si Eva, pero mankind o Adam, isa pa lang ang nilikha. Yes, sa pagkabanggit doon, makikita natin male and female, kaya them na ang ginamit. So, yung full description niya ng creation doon sa Genesis chapter 2. Pero sa Genesis chapter 1, nandun na, sabay silang nilikha ng God. However, in chapter 2, doon natin nakita, pinatulog muna ng Diyos si Adan bago na ilabas si Eva. So, yung description, let me say this, yung detalye ay nandoon sa Genesis chapter 2. Kaya tama lang na gamitin yung them kasi male and female ang binanggit doon ng Word of God. Okay, Bro Rasha. Sabi ni Emmy Alfonso, ang oneness belief ba ay namumusong sa spirit kung di agree sa 3-in-1? Ang pamumusong sa Holy Spirit ay yung sabihin mo ng gawa ng Holy Spirit, gawa ng Diablo. Ngayon, yung pagdating sa 3 persons, hindi mo tanggap, distorted ka. Ang tawag doon, cultic. Ano yung ibig sabihin ng cultic? Maling pananampalataya. Kaya nga po, napatunayan naman natin noong nakaraan nating debate na ang God ay one God, 3 persons. Kaya sana wag maipilit ninyo man, magbalik aral tayo. Kaya ko po pinapodcast ito para makita nating mabuti, maliwanag sa sikat ng araw, ang God ay one God na 3 distinct persons. I could say doon sa tanong ni Emmy kung namumusong, hindi. Kasi ang pamumusong ay yung sabihin mo ng gawa ng Holy Spirit, gawa ng Diablo. Okay? Kaya lang, pag ikaw ay hindi kumilala sa Father, sa Son, and Holy Spirit, unang-una, hindi ka Kristiyano. Kasi ang Kristyanismo kumikilala sa iisang Diyos na may 3 persona. Pangalawa, kulto ka kasi you madidisorient mo
ang Godhead sa buong kasulatan, Old and New Testament. Halimbawa, sinasabi ng Word of God, ang Panginoong Jesus ay nanalangin. Saan? Sa Ama. O dalawang person yun, yung Ama at saka yung nananalangin anak. Kaya kung sasabihin natin na Ama ay yun din ng anak, malaki problema talaga nung anak kasi nananalangin siya sa sarili niya. Sana magising ang mga oneness nating kaibigan dito na wala sa ayos yung kanilang doktrina at wala sa ayos ang kanilang pananampalataya. Maging yung Unitarian na kanina kakatapos lang, mali talaga na ang Ama ang Diyos lang at yung anak, yung Holy Spirit, persons, pero hindi kabilang sa Godhead o sa Trinity. Nako, again, distortion ang aabuti ng banal na kasulatan kasi maa-out of balance. Kasi sabi ng banal na kasulatan, ang tao o ang Diyos ay three persons. Trinity talaga. So, doon lang sa paggagamit natin ng ilustrasyon kay Adan, maliwanag na maliwanag, Trinity ang God. Kasi ang ginamit doon na word ay ekat. So, yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Okay. Na-observe ko lang bro, lagi itong ginagamit ng naniniwala na ang Father lang ang Diyos pa. Gamit na gamit ng talatang ito sa Juan 8:40 na sinabi ni Jesus daw na siya ay tao, na nagsasaysay ng katotohanan. Tapos sinasabi din sa Lumang Tipan na ang Diyos ay hindi tao. Question bro, ano ba to? Valid argument ba to para sa mga Trinitarian? Or ano pa din to? Parang ang layo pa din, parang gano'n. Okay. Basahin ko muna, nakalagay dito, 73, okay, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sa Tagalog, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Ang kausap dito ni Jesus, yung Ama, at yung anak na iyong isinugo. Okay. Ang tema na pinag-usapan dito, ang syntax, ay hindi kung ang Diyos ay ang Ama, kundi kung ano ang eternal life. At ang binanggit doon, unang explanation natin, ang pagkabanggit doon, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka na tunay na Diyos. Jesus is talking to the Father. Okay? Kaya sabi niya ba, ang Panginoong Isus na nagsasabing ang Ama lang ang Diyos. Teka muna. Tingnan natin yung Greek word na ginamit doon, and yung ginamit doon na Greek word ay kai. At ang word na kai, ang ibig sabihin niyan ay even, also, likewise. Kaya pag binasa mo dito, sabi rito, and this is eternal life, that you may know, that they may know you, the only true God, even Jesus Christ, whom you have sent. Kaya invalid yung sasabihin nilang, ang Ama lang yung Diyos. Tingnan natin yung Greek word na and. Ang ginamit doon, kai, nang ibig sabihin ay also, even, likewise. Kaya, kung titingnan natin dito, dalawang persona ito, ng source ng eternal life, ang Ama at saka yung anak. Kaya nga tama, ang sino mang sumampalataya sa anak, John 6:47, may buhay na walang hanggan. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang John 17:3 ay hindi ine-emphasize kung sino ang tunay na Diyos, kundi kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay sa Ama at saka sa anak. Kaya kung gagamitin nila ito, ay masisilat sila. Pag tinignan nila yung word na and, ang gamit doon ay kai, also, even, or likewise. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Okay. Question dito, at gusto ko lang dagdagan pa kay Ate Sheto. Sige. Can you say po na Adam is perfect reflection of the Trinity, or only limited sa picture, or yung Adan para lang talaga ang reflection niya para lang kay Jesus Christ lang talaga, hindi sa Trinity yung
Anong sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao ayon sa ating wangis, yun yung tinatawag natin Adam, na man and woman, male and female. They are perfect, kasi tinatanong kung perfect. Perfect on the day God created them. However, when they fell to sin, they became imperfect. So, hindi na nila ma-represent ang God because they lost the glory. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory. Yung glory na mayroon sila na perfect, kagaya na righteous ng pagkalikha ng Diyos sa kanila, nawala. Kaya si Jesus naman, nang bumaba dito sa lupa, iniwan niya yung kanyang glory at nakitulad sa tao. Pero wala naman siyang sin. Pero dahil sa wala siyang sin, perfect sacrifice naman siya. Kaya lang, wala naman siyang glory. Si Adan at si Eva, wala talagang glory. Naiwala nila yon because they fell into sin. So, yung sinasabi natin si Adan on the day of creation is a reflection kung ano ang Trinity, kasi sabi ng Diyos, let us make man in our image and in our likeness. Hanggang doon lang, hanggang nang si Eva at si Adan ay bumagsak sa kasalanan, hindi na sila perfect representation ng God because they lost the glory. For all have sinned and fall short of the glory. Kaya naman si Jesus, nang bumaba dito sa lupa, wala siyang glory ng God. But at the same time, He's still God. But at the same time, He is also human. Sabi ng Pilipos 2:6, na bagamat siya Diyos, hindi nagpilit makipantay sa Diyos. Bakit? Kasi nga, ano niya ipapantay sa sarili niya, wala siyang glory ng God. Pangalawa, ang intensyon niya is to save human race. Kaya kung dala niya ang glory, ako malabong mapako ang ating Panginoong Hesus. Kasi hindi siya tatabla ng pako. Kaya ang Panginoong Hesus, nung nandito sa lupa, nag-rely lamang siya sa Holy Spirit ayon sa Acts chapter 10 verse 38. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Ayan, meron lang akong naalala sa sinabi mo bro patungkol doon sa pag-uutos sa parang reproduction. Question bro, meron kasing mga ibang churches na nangangaral din na um, ang pagpaparami ay resulta ng sin or yung iba nga ay hindi din, parang ito para sa Diyos to in relation talaga doon sa about sa ano ba yung reproduction. So question bro, totoo ba na ang reproduction is a result of sin? Hindi. Hindi siya result ng sin. Kasi sa creation ng God kay Adam, sabi ng Panginoon, let us make man our image and likeness and let them have dominion. And then, so sabi ng verse 27, so God created them male and female. And verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Hindi pa nagkakaasala dito, di pa bumabagsak ang tao sa kasalanan. Ang pagbagsak ng tao sa chapter 3, ito, chapter 1 pa lang. So God created them kasi sabi ng God, have dominion. Hindi ka pwede magkaroon ng dominion na nag-iisa o dadalawa lang kayo. Ang dominion, when you are multiply and increase ng number. Parang ganito pag eleksyon, maraming boboto sa iyo, sigurado panalo ka. Dominion na tawag doon kasi ang dami ng bilang mo. Kaya sabi ng God, how can you have dominion? They increase and multiply. Hindi pinagbawal ng Diyos ang reproduction. Okay, kaya nga ginawa silang lalaki at babae para mag-reproduce. Bago pa bumagsak ang tao sa kasalanan, God commanded them to multiply. Kaya yung aral na bunga ng kasalanan, mali. Kasi bagong likha, si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon, increase and multiply. So tingnan natin, base sa context, base sa syntax, itinuturo na ng Diyos mag-multiply bago pa sila bumagsak sa kasalanan. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasya. Ayan, siguro last question bro, galing sa akin. Kung si Adan ay merong Eva, yung second Adan ba na si Jesus meron ding parang second Eva? Meron pang ganun? Meron ang church. Ang church, makita natin si Jesus,
ay itinulo sa tagiliran, sa puso, and blood came out, water and blood came out. Sa isang babaeng nanganganak ng normal, ang lumalabas, dugo at saka tubig o yung panubigan. So kaya isinilang ang church on the day Jesus ay sinulo o inulo sa tagiliran, at ang babaeng ipakakasalan ni Jesus ay ang church. Kasi tama ka dun si Adam may Eva, si Jesus may iglesia. Nanday lang kaya sa babalik o babalikan para pakasalan. Kaya spiritually meron siyang Eva, and none other than the church na kanyang tinubos ng kanyang sariling dugo. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. So, I think mas madami pa sigurong question mga kapatid, pero talagang limited yung time natin. Siguro, final conclusion bro sa topic. Mga kapatid, inilatag ko na pong maingat, malinaw mula sa banal na kasulatan. Sino mang mangangaral na ang Diyos ay hindi tatlong persona ay isa pong kamalian. Ulitin ko po, magkaibang being, magkaibang person. One being po tayo, but three persons. Sino mang mangangaral na ang Diyos lang ay ang Ama, ang Espiritu Santo, at ang anak ay person pero hindi Diyos, mga kapatid, mali po ito. 1 John 5:7, ang pagkabanggit doon, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three, the Father, the Word, and the Holy Spirit are one. Sana po, naging malaking tulong po ito sa atin. Huwag natin tanggapin ang maling aral. Yun lang po, ayon sa banal na kasulatan, ang atin pong tanggapin at pag-aralan. Magandang gabi po, at palain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Eramis. Huwag kayong mahiyang mag-question dyan mga kapatid kung meron pa doon sa magre-replay, or pwede nyo itong puntahan doon sa ating YouTube channel dahil nandun halos lahat ng podcast ni Bishop Eramis mga kapatid, and you can follow also him mga kapatid, or mag-message sa kanya kung gusto nyo magsuri sa Christian Cathedral Church mga kapatid, or you can follow me mga kapatid dahil dito siya laging nagla-live every Tuesday yan, 7 PM mga kapatid. So maraming salamat, at this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.